I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked hard. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Ang Boston Celtics ay nangangailangan ng magagandang balita. Kasunod nga, ang iba na namang napakasakit na pagkatalo laban sa Miami Heat sa Game 2, kung saan nga mga kaibigan, ang Boston ay pinanghawakan na ngayon ang 0-2 win-loss record para sa series na ito mula sa Eastern Conference Finals. At tanaw na ang Boston mga kaibigan ay nangangailangan ng iilang tulong, lalong-lalo na sa paparating na Game 3. At ito na marahil ang tamang panahon at ang pagkakataon para sa pagbabalik ni Gordon Hayward. Si Hayward mga kaibigan ay hindi na nga nakapaglaro para sa Boston simula noong mid-August dahil sa isang ankle injury. Ngunit ayon sa isang report, siya ay maaaring makabalik sa Game 3 na gaganapin nga ngayong linggo. Ayon sa isang reporter mga kaibigan ng The Athletic, si Gordon Hayward ay patungo na para sa isang progreso na makakalaro na ito sa Game 3 na siyang pwedeng makakatulong sa Celtics laban sa Miami Heat. Ito nga raw mga kaibigan ay kitang-kita mula sa kanyang practice workouts kahapon, at ito nga ay nagpapatuloy hanggang sa araw na ito, at umaasa nga ang team na siya ay makakabalik na sa paparating na linggo. Malaking bagay si Hayward mga kaibigan para sa Boston dahil siya ay nakakapaglaro ng great basketball bago pa man niya nakuha ang injury, kung saan nakapag-average nga ito ng 18.7 points para sa kanyang 48.4% shooting mula sa field, 7.7 rebounds at may 3.9 assist sa loob ng 7 games na paglalaro sa NBA bubble para sa Boston Celtics. Ang Celtics ngayon ay medyo tagilid na mula nang mahulog ang team sa 0-2 win-loss record sa series na ito laban sa Miami Heat. At ang pagbabalik ni Hayward mga kaibigan ay maaaring makapagbigay siya ng spark para sa team na siyang nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa conference finals, at tila siya ang magiging sagot para sa Miami's moment sa series na ito. Kinailangang manalo ng team para sa Game 3 dahil ang pagkatalong ito ay mailalagay ang team sa 0-3 win-loss record, at ito ay magdadala na magiging delikado sa kanila ang ma-eliminate. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, status para kay Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green ay naibunyag nga mga kaibigan para sa Warriors minicamp. Ang Golden State Warriors point guard na si Stephen Curry at ang power forward na si Draymond Green mga kaibigan ay hindi nga makakapag-participate para sa Warriors minicamp sa susunod na linggo. Ngunit ang shooting guard na si Klay Thompson ay masisilayan naman para sa camp na ito. Ang Warriors head coach na si Steve Kerr ay sinabi nga ito sa West Goldberg of the Bay Area na si Stephen Curry at Draymond Green ay wala sa minicamp na ito dahil sa isang family reasons. Gayunpaman itong si Klay Thompson na siyang na-miss ang buong 2019-20 season mula sa pagre-recover para sa kanyang ACL tear ay asahang makakarating. Ito ang magandang balita para sa Warriors mula nang ang All-Star Guard ay hindi na nakapaglaro ng 5-on-5 para sa mahabang panahon. Ang 2 linggong camp na ito mga kaibigan ay magsisimula nga sa paparating na Martes, kasama ang buong team na magre-report patungo sa kanilang team designated hotel sa San Francisco. At doon sila ay sasailalim para sa coronavirus testing at mai-quarantine sa loob ng 48 hours bago pa man nila masisimulan ang workouts sa Chase Center. Ang lahat ng mga players ay mananatili sa hotel sa halos buong 2 linggo. At ang buong team mga kaibigan, kasama na nga dito si Klay Thompson, Kevon Looney, Andrew Wiggins at Eric Pascal ay inaasahang dadalo sa minicamp na ito. Ang Warriors head coach na si Steve Kerr ay aasahang gamitin ang pick-up ball bilang type of atmosphere, kung saan mga kaibigan ay wala pa nga itong specific na plano para sa kanilang playbook. Isang bagay na gusto niyang tuklasin sa training camp na ito. Bilang karagdagan sa daily workouts,
ay kasama na nga rin dito ang mga scrimmages. Ang Golden State Warriors mga kaibigan ay tanaw na sila ay muling makakabalik sa playoff next season. Kasama sina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green na papangunahan ang team na ito. At kasama na nga rin dito ang second overall pick sa 2019-20 NBA Draft. Isang bagay na makapagbibigay ng boost para sa kupunan ng Golden State Warriors. Para sa naganap na laban naman sa araw na ito, sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng Denver Nuggets, gilatan sa Los Angeles Lakers ang tumalo sa NBA title favorite na Los Angeles Clippers, kung saan tinalo nga ng Los Angeles Lakers ang Denver Nuggets sa score na 126-114 para sa kanilang game opener sa series na ito. Si LeBron James at Anthony Davis ay maaga nga nilang nadomina ang labang ito sa Game 1, kung saan kontrolado nga nila ang transition at nakapag-create sila ng mga madadaling puntos para sa paint. Si Rajon Rondo mga kaibigan ay nagpapatuloy pa rin para sa kanyang stellar playoff performance. Kasama na nga rin dito ang kanyang nakakalukang shot mula sa backboard. Put on bump. Put on bump. Rondo turning the corner, a little floater up and over the backboard. Okay, give him an H. At ito nga mga kaibigan ay mas magandang tignan sa slow-mo angle na ito. You're right, this is some Pistol Pete, Larry Bird behind the backboard. Come on. Oh, that's beautiful. That's beautiful. That's great camera work right there. Ito ay napakahirap na tira at para kay Rondo mga kaibigan, tila naging madali lamang sa kanya ang impressive play na ito. Ang veteran point guard ay nakapagtapos lamang ng 7 points, 1 rebound, 9 assists at 2 steals na may 0 turnovers sa loob lamang ng 22 minutes na paglalaro sa loob ng court. Habang nag-step up rin ang sentrong si Dwight Howard na nakapag-provide nga ito ng napakalaking boost off the bench pagkatapos nga niyang halos umupo na lang para sa halos buong series laban sa Houston Rockets. Siya ay nagkaroon ng 13 points. Pagkatapos sa great first quarter, ang Denver Nuggets mga kaibigan ay hindi na nakapag-recover pa mula sa kanilang rhythm. Dahilan na rin sa maagang foul trouble mula sa parehong si Nikola Jokic at Jamal Murray. Ang Nuggets ay na-outscored ng Los Angeles Lakers sa 34-21 para sa second quarter at marami ngang nag-iisip na baka sa second half ay puputok ang Denver Nuggets. Ngunit sa labang ito ay hindi umubra ang kanilang paglalaro sa second half, kung saan ito ang natatanaw ng karamihan tulad sa nagawang comeback nila sa kanilang mga nakaraang laban. Ang Lakers sa ngayon mga kaibigan ay susubukang kunin ang 2-0 winless record para sa series na ito sa Game 2 na gaganapin nga sa paparating na Lunes. Nanguna si Nikola Jokic at Jamal Murray para sa Denver Nuggets na nagkaroon nga sila ng parehong 21 points. Para naman sa Los Angeles Lakers, itong si Anthony Davis ang nanguna para sa puntos, kung saan nakapagtapos nga ito ng 37 points, 10 rebounds at 4 assists. At tanaw mga kaibigan na siya ay masyadong malakas para sa Denver Nuggets sa laban nilang ito. Sumunod naman si Kentavious Caldwell-Pope na may 18 points at LeBron James na may 15 points, 6 rebounds at may 12 assists. At panoorin natin mga kaibigan kung paano pinangunahan ng duo ang Game 1 sa series na ito. Scouts back to the scouting reports. Anthony Davis gets a friendly bout. His first basket of the night. See by Coach Michael Malone and his Denver team there. LeBron gets blitzed. Murray has to checks Anthony Davis to start it here. Davis gets to the middle. Nice pass. Green wide open. In the replay center. Millsap on Davis. Davis, nice finish. That's not Game 1, Western Conference Finals. Name AD's go-to move. LeBron James versus about 25, 26 teams, and it would have been the same thing. Oh, nice leave. Yeah, and a smart pass right there. All you have to do is raise your eyebrows, make eye contact with your point side. Oh my goodness, Yes. It looks like he's going to be around for a long time with his skill set and the beautiful. James finding Davis. Millsap on him, gets by him. Davis scores it. As LeBron bullies his way in, gives it up. Nice find. Davis hits a three. Wide open jump shot. He then set the same screen for his big fella. And on the run out, KCP.
That was deflected. Davis again, late clock, over Jokic. Oh, he hit. Down here, miscommunication at the offensive end, and Anthony Davis. 5 points. We talked about Michael Porter Jr., the third leading scorer. As Anthony Davis, Rondo is just putting on a show. Boy, these two, wow. They've out of the pack. Gives it up. Rondo, bounce pass. Davis patient, and a two-handed. Davis, good find that time on a bounce pass. Strong again, misses. Davis trying to keep it alive and comes away from the pack with it. Taken on three Nuggets. Rondo, there's another bounce pass to Davis, and he'll finish. Davis got Jeremy Grant on him. He'll just pull it, knock it down. 7 for Anthony Davis, Reg. So easy. Be LeBron to pull it down. Lakers want to move whenever they can. Nice pass. Contavious Caldwell Pope hits a this very young team, just continuing to put stakes in the ground. LeBron all the way in with the reverse. Nice. LeBron, Grant will draw LeBron James duty. Nice pass. Kuzma, the scoop is in. The two-man game with Caruso. Good pass, and James hammers one home. Is that still a dribble? Gets the little alley pass from Caruso and the finish from. Good pass. LeBron shovels one over to Morris. Does he got the hot hand? He'll fire it, and he'll hit it. Oh, bad pass. Another turnover. Here comes Caruso. He's got LeBron James right there. To LeBron. But he's getting more aggressive and And shot clock down to 6. Here goes James. Strong all the way in off the glass. While the Nuggets are 0 for 5 shooting in this quarter, and it's 6.5 to go in the second. LeBron trying to turn the corner, just plows through Murray, and it's going to. late, but I'm not that strong. Oh, I'll set this in. James bullies his way in. Going to be a foul. And 3-point play here. Now this is twice LeBron has gotten away with a lot of contact. The first one was on Offensive players. Howard was a difference maker, and LeBron James reward to Dwight Howard. Murray on James. Bullet pass to Caldwell. Pope steps into a 2. Live right back to Green. Here's LeBron now. Gives it up. And Dwight Howard scored. by the Lakers. Little alley pass here from LeBron. An opportunity for Denver. They can't hit it. Now Caldwell Pope hits a 3. LeBron set. Players having great performances. Yeah, we Not are in those hostile environments. Yeah, we are because they're skilled number 1. Speaking of highlights ni LeBron James mga kaibigan, highlight rin ngayon ang kanyang bagong sapatos na LeBron 18. Ang LeBron 18 mga kaibigan ay nakaset na marirelease sa paparating na September 21. Si LeBron James mga kaibigan ay ang pinakabatang player sa sneaker history na nagkaroon ng signature sneaker deal na ipinangalan sa kanyang sarili. At ito nga mga kaibigan, mula pa man sa high school. At nag-sign nga siya ng 7-year contract sa halagang $90 million deal. At ito ay naging isa sa napakalaking knockout kailanman mula sa Nike. Dahil simula nang mag-sign ito, na-set ni LeBron James ang sarili patungo sa isang standard na siya ay naging comparable mula kay Michael Jordan bilang isang manlalaro. Ang major priority ng sapatos na ito ay ang comfort at isang magaan lamang para sa isang sportswear. Tulad na lamang sa 3 previous edition ng LeBron. Ang sapatos mga kaibigan ay may net poset stitching. At ang LeBron 18 ay nagkakahalaga ng $225 or 11,250 pesos. Ang shoe designer na si Jason Petrie na siyang designer sa LeBron ng matagal na panahon ay nagsabi mga kaibigan na ang major emphasis para sa bagong sapatos na ito ay pinaghalo ang speed at power. Dahil nga raw ang zoom units mga kaibigan ay sinadyang gawin para sa speed at ang Air Max units naman ay sinadya ring gawin para sa power. Ang dalawang technologies na ito ay ang kauna-unahang pinaghalo ng Nike para sa lahat ng mga sapatos mula sa Nike Air Force 25